4,000 peso monthly contribution sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Ilagay na natin ngayon dito ang na-compute natin na 6.76% na dividend rate. Again mga kapeso, paiba-iba ito taon-taon na idinedeclare ng Pag-ibig depende sa net income ng ating Pag-ibig MP2 investment. Magsisimula tayo sa ating investment ng February 2024 at maghuhulog tayo ng 4,000 peso dahil ito nga ang sasabihin natin na monthly commitment natin sa ating Pag-ibig MP2. Paano natin ngayon i-compute ang entitled months ng ating unang hulog sa Pag-ibig? Ang entitlement month niyan ay 11 months lamang muna. Sa makatuwid, nagsimula tayo ng February hanggang December. Kung bibilangin natin yan, 11 buwan or 11 months natin siya i-compute sa ating dividend. Kaya ang ating dividend income sa unang taon ng paghuhulog natin sa MP2 ay magiging pro rata muna. Paano natin yan i-compute? 4,000 times dividend rate natin na 6.76% times 11 months divide 12 months in a year. Kaya ang magiging dividend income muna natin ay 247.87 sa unang taon o sa unang buwan ng paghuhulog din natin. Magkano ngayon ang total money natin? 4,000 na i-deposit natin plus yung dividend income 4,247 ang kikitain ng unang hulog natin na 4,000 pesos. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog ng 4,000 hanggang December 2024 o makakabuo tayo ng 44,000 sa unang taon natin. Yung hulog naman natin ng March ay magiging 10 months ang entitlement month niyan. 9 months para sa April, 8 months naman para sa May, 7 months naman sa mga susunod hanggang sa pababa na ng pababa at ang December natin ay abuti naman ng 1 month na lamang natitira. Ito ngayon ang total na dividend income natin, 1,487. Sabi natin, akala ko ba magiging compounding interest? Bakit ganun? Parang naging simple interest method lamang. Magiging compounding lamang yan sa susunod na taon natin. Kasi yung total na nahulog natin na 44K plus 1,400 na naging dividend income natin sa unang taon, 45K yan, yan ngayon ang magiging subject to total dividend computation sa susunod na taon ng 2025. Kaya kung mapapansin nyo, kung dati 1,487 lang, ngayon 3,074 na ang total entitlement natin sa dividend sa next year ng 2025. Sabihin natin, tuloy-tuloy tayo ngayon naghulog ng 4,000 pesos o by year 2025, nakabuo tayo ng 48,000 pesos. Yung January na hulog natin ng 2025, 12 months ang entitlement month niyan. Kaya kung mapapansin nyo, mas malaki ang dividend income niya. Tuloy-tuloy tayo ngayon sa paghuhulog ng 4,000 pesos kasi yan yung commitment natin hanggang mag-mature ang ating MP2 sa loob ng 5 taon. Hulog ulit tayo ng 2027 at hulog tayo ng hanggang January 2028. Hanggang December 2028, naka 59 months na tayo ng paghuhulog natin sa ating MP2. Naka 279,000 pesos na rin tayo ng kabuuang pera natin sa Pag-ibig. Ngayon, ang pinakahuling buwan na maghuhulog tayo ay January 2029 na kung saan maghuhulog ulit tayo ng 4,000 pesos para mabuo natin yung 240,000 pesos o kaya naman ay 4,000 times 12 months times 5 years is equal to 240,000 pesos. Kung mapapansin nyo dito mga kapeso, bakit 1 month na lamang ang entitlement month ko? January ako nagsimula kasi i-withdraw na natin siya ng February 2029. So, isang buwan na lang talaga ang natitira para sa ating interest computation. Magkano ngayon kapeso ang naging total dividend mo? Kung 240,000 pesos ang total na nahulog natin, ang magiging dividend income mo ay 44,823 pesos. Kaya ang kabuuan na mawi-withdraw mo kapeso ay 284,823.78 pesos. Ngayon kapeso, sabi mo, may extra money ako,
tuwing January, dyan ako nagkakapera o dyan ako may hawak na pera kasi nagkakabonus eh. Pwede bang yearly? Pwedeng-pwede yan, kapeso. Sabi natin, sa isang taon na naguhulog ka ng 4,000 peso monthly, 48,000 peso ang mabubuo mo. Sabi mo, yearly ko na lang yan gagawin. Magsisimula ako ngayong February. Pwedeng-pwede yan, kapeso. 240,000 pa din ang mabubuo mo. Basta next year, January, maghuhulog ka na kaagad ha. Same dividend rate, 6.76%. Again, kapeso, paiba-iba ang dividend rate ha. Hindi palaging 6.76%. Yung una nating taon ng paghuhulog sa Pag-ibig MP2 ay 11 months lamang. Bakit? Kasi nagsimula tayo ng February. So, February hanggang December, 11 months yan. Kaya ang total na dividend income natin, divide 12 months, ay 2,974 pesos. Naghulog ulit tayo ng 48,000, pero ang entitlement natin dyan ay 12 months na. Mas mataas na ngayon ang dividend income mo, kapeso. Ganun din sa 2026, 2028. Hanggang sa dumating tayo ngayon ng January 2029, ito na yung huling hulog natin. O hindi na tayo maghuhulog, aabangan na lang natin na mag-mature kasi naka 240k na tayo eh. So, entitlement month mo ay 1 month na lamang. Pero at least may dividend pa rin na 1,650. Ang total na nahulog mo, kapeso, 240k. Ang dividend income mo, 54,000 pesos. Ngayon, ang total money na makukuha mo ngayon, kapeso, ay 294,586 pesos. Bakit ganun? Bakit magkaiba? Dito, 284 lang. Bakit may 10k na difference? Kung mapapansin mo dito, kapeso, yung 48,000 mo, kumikita agad o entitled agad sa napakalaking entitlement month kasi nabuo agad natin. So, mas malaki ang nahulog mo sa umpisa pa lang ng buwan o sa umpisa pa lang ng paghuhulog natin, malaki talaga kaagad ang kikitain mo. Kasi dito, tinan mo, 11 months ang entitlement month mo. Doon, 48k. Dito, 4,000 pa lang ang nasa computation natin. Kaya mas malaki talaga ang makukuha mo kung yearly deposit. Paano ngayon, kapeso? Sabi mo, may hawak akong 240k ngayon eh. Pwede bang one-time payment? Pwedeng-pwede, kapeso. Sabihin natin na may 240,000 pesos ka ngayon. Inihulog mo, same dividend rate, 6.76%. 11 ang entitlement mo sa 2024 kasi magsisimula ka ng February 2024. Magkano ang makukuha niya na dividend income times dividend rate times 11 months divide 12, ang total dividend income mo agad ay 14,872. Ang total money mo agad sa unang taon mo ay 254,000 pesos agad. Makikita mo dito, kapeso, agad yung pagkakaiba. 240k ang hinulog mo, dividend income mo agad sa unang taon, 14,872. 48,000 ang una mong hinulog, 2,974 muna ang dividend income mo. Walang masama doon, kapeso. Kung kailan o magkano lang talaga ang kaya natin, walang masama doon. Pwede kang magsimula ng 500 pesos. Ito ay napapag-usapan lang natin kasi may extra ka nga na pera. So tuloy-tuloy na hindi ka na naguhulog sa pag-ibig mo kasi 240,000 in all out mo na talaga. One-time deposit. Ang mabubuo mong pera, 332,963 pesos. Ang total dividend income mo, 92,963 pesos. Ang laki ng pagkakaiba. From 294, naging 332,000 o parang halos 40,000 ang itinaas ng dividend income na makukuha mo. Sabi mo dito, kapeso, sa monthly deposit, balik tayo dito, experiment lang. Pwede ba na kung kailan ako may pera na malaki, pwede bang hindi ko sundin yung 4,000 pesos? Pwedeng-pwede yan, kapeso. Halimbawa, every November, nakakatanggap ka ng Christmas bonus. Sabi mo, dodoblehin ko yan. Gagawin kong 8,000 pesos. Gawin nating 8,000 pesos. Pwedeng-pwede, every November 2024, 25, 26, November 2027 at November 2028. Ang total na nahulog mo, 260k. Pero ang magiging dividend income mo ngayon, 48,105 pesos o 308,000 pesos ang makukuha mo na sa iyong Pag-ibig MP2. Kapeso, kung pwede ako magdagdag, ibig sabihin, pwede ako mag-skip. Pwede din, kapeso. Halimbawa, December,
ang daming gastos, 'di ba? Ang dami nating pagkakagastosan yan. Pwedeng-pwede. Every December, wag kang maghulog. Pwedeng-pwede yan, kapeso. December, tanggalin natin. Ang mabubuo mo pa din dyan ay 240,000 pesos pa din. At ito naman na makukuha mo na dividend. Kung yearly ka, kapeso, sabi mo, 48,000 kasi ang aking commitment. Pero, minsan nagkakapera ako ng 50,000. Minsan naman, may taon na nagkakapera ako ng 100,000. May taon naman na parang ayaw ko muna maghulog kasi may pagkakagastosan ako. Pwede ba yun? Pwedeng-pwede din yan, kapeso. Pwedeng-pwede mo siyang laruin sa loob ng 5 taon. Kasi voluntary ang payment natin sa Pag-ibig MP2. O ano, kapeso? Natutokso ka na ba na magsimula ng iyong Pag-ibig MP2 journey? Ano pa hinihintay mo? Aba, enroll ka na sa Pag-ibig MP2.